Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, kamusta po kayo? And we are here again, okay, at we are here, okay, into your cellphone or your gadget, okay, para po samahan ako, syempre po sa aking pagbabasa ng Bible at my journey, okay. So today is, we are here now in Matthew chapter 1, verse 40 hanggang 45. Okay po. At ang tatalakayin po natin ang lalaking kitongin na pinagaling po ng Panginoon. Okay? So are you excited to hear the story of ang lalaking kitongin? Okay, so sige. Start na tayo. Basahin natin dito sa verse 40. Okay? Sabi po dito sa verse 40, may kitonging lumapit kay Jesus na namamanhik at naninikluhod at sinabi sa kanya, kung nais mo, malilinis mo ko. Okay? Sabi ng 41, nahabag si Jesus. So, ang Panginoon po ay naawa sa may ketong. Okay? So, dito natin nakikita na ang Diyos po ay hindi siya masungit, hindi siya na yung parang hindi kanya pinapansin. Ang Diyos po ay laging andyan. At lagi po siyang, actually, lagi po niya tayong inaabot eh. Anak, baka naman magsimba ka. Anak, baka naman kahit konting oras lang, ibigay mo sa akin, 2 hours lang. Bigyan mo ako ng oras. Okay naman, 30 minutes lang. Okay naman, 5 minutes lang para magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya dito natin makita na ang Diyos ay naging good example. At sabi niyo sa verse 41, nahabag si Jesus, inaabot ang kanyang kamay at hinawakan ng kitongin na sinasabi, ibig ko maging malinis ka. Okay? Nung ang Diyos ay hinawakan niyang kitongin, okay, nung hinawakan niya, sabi po dito, sa verse 42, pagkasabi nito sa kanya ni Jesus, nawala kaagad ang ketong at luminis siya. Okay, so yung isang lalaking may ketong, pinagaling po ng Panginoon. Okay, hinawakan niya lang yun ha. Hindi kagaya ng inom ka ng gamot, hindi kagaya ng pupunta ka pa hospital, magbabayad ka. Alam nyo ba, okay, na ang pagpapagaling ng Panginoon ay walang bayad. It's a free. Diba? So if you request to God, if you are faithful to when it comes to prayer, okay, ang Diyos ay sasagot po siya. Sabi nga ni Pastor, pwedeng yes, pwedeng no, or pwedeng wait. At least sumagot ang Panginoon, di ba? So ang Diyos, okay, na siya ay laging andyan. Okay, para po lumapit po tayo sa Kanya. Sabi nga kanina sa preaching, okay, kapag ikaw ay nananalangin, okay, so maranasan mo doon yung answer ng prayer. Okay, sasagutin ng Panginoon kapag ikaw ay faithful sa prayer. Okay? At makikita mo doon, okay, yung answered prayer ng Panginoon. Okay? And then kapag ikaw ay nagpe-pray, okay, sinasagot ng Panginoon, at dahil sinasagot ng Panginoon, okay, ikaw ay magiging okay, faithful sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nakita mo yung answered prayer, okay, nakita mo yung answered prayer, tapos after that, okay, doon mo nakikita, okay, masalo kang nagiging faithful, okay, sa Panginoon. Because kung ikaw ay naging faithful sa prayer, naging malapit sa Panginoon, tapos sinagot ng Panginoon, tapos nung sinagot ng Panginoon, syempre, masalo kang magiging solid Christian, masalo kang maging malapit sa Panginoon. Okay? Kasi nga, because of the prayer. Okay? Because of the prayer, tayo ay nagiging malapit sa Panginoon. Tayo ay nagiging rooted, okay, sa Panginoon. Masalo tayong nagiging malapit sa Panginoon. Alam niyo ba na napaka-powerful ang prayer? Ano sabi dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17? Pray without ceasing. Okay? Kahit saan ka, pwede kang mag-pray. Kahit nag-drive ka, okay? Kahit naglalakad ka. At meron din yung prayer na public prayer.
Okay, kapag nag-pray ka, kasama yung mga ibang kabataan or ibang mga tao, okay, may din yung personal prayer, okay, or devotion, gusto mo makipag-usap sa Panginoon, lahat ng secret na gusto mong ipanalangin, ay pwede kang mag-pray. Okay, yung tinatawag, okay, na prayer, yung sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Okay, at meron din yung tinatawag na pag pray ka, siyempre nakasarado yung pintuan, yung door na huwag mong ipakita para walang distraction. At dito, okay, nag-request yung isang may na pagalingin. At ang inhawakan na ng Panginoon, wala siyang ginamit ng gamot, okay, ilang araw. So, ang Diyos po ay bigla niya po itong pinagaling ng Panginoon. Okay? Sabi dito sa verse 43, kaya mahigpit siyang binilinan ni Jesus at pinaalis kaagad na sinabi sa kanya, ingatan mong huwag sasabihin kanino man ang nangyari ito. Sa halip, humayo ka mismo at magpakita ka sa saserdote. Okay? Sabi niya sa may ketong, huwag niya raw sabihin. Okay? Huwag siyang maingay. Okay? Dahil merong ginawang Panginoon sa kanya. Magpakita ka sa saserdote, magdala ka ng handog para sa iyong pagkalinis ayon sa inutos ni Moses bilang pagtotoo sa kanila. In verse 45, ngunit nang siya ay lumabas, sinimulan niyang ipinamalita at ipinangalat or pinagkalat sa marami ang nangyari dahil dito hindi na hayagang makapasok sa lungsod si Jesus. So bakit nga ba pinigilan niya na huwag sana sabihin na siya ay nagano? Kasi gustong lumabas okay, sa lungsod or parang gusto niyang pumunta sa ibang lugar, okay, para siya ay makapag-minister pa sa iba. Pero nung sinabi na nung Kitonge sa mga tao, hindi na nakalabas ang Panginoon okay, sa lungsod. Nanatili na lamang siya sa labas ng mga liblib na puok. Kaya pinuntahan siya ng mga taong nagmula sa iba't ibang tao. Paano kaya pag ganun? Okay, no? So, kumbaga, andyan ang Panginoon. So, magbibigay siya ng pera, may ayuda, okay. Pero yung time kasi niyan, okay, papagalingin ka niya hindi pera. Kasi, okay, katawan yung pinag-uusapan, di ba? So, buhay yung pinag-uusapan. Kaya kailangan talaga ng isang Panginoon na magliligtas, mag-heal, okay? Ang tao ay kailangan ma-revive, okay? Kailangan siya ay gumaling, okay? So, ang Diyos, okay, hindi na siya nakaalis that time, okay? Madami kasi, kasi sinabi sa mga tao, uy, good news, naggumaling ako dahil sa Panginoon. So, yung mga tao pumunta sa Panginoon, okay, at gumaling yung ibang tao. Okay, alam nyo ba, mga kapatid, okay, mga brother, sister, na yung time, okay, ay napakahalaga. Okay, at yung time na yun, ito yung oras na sinasabi ko. Yung ngayon mismo, 11:25. Okay, ngayong araw, kailangan mong mag-decide. Bakit? May tanong ako. Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Kung hindi, ito yung time para malaman mo. Kung ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit, ang Diyos ay nagliligtas sa impyerno. Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Kanina nag-share lang ako. Saan ka pupunta pag namatay ka? Siguro po sa impyerno kasi makasalanan ako. Tama. Romans 3:23. Lahat ng mga makasalanan ay pupunta saan? Sa impyerno. So, reverse psychology ko lang. Pero sinabi sa Romans 6:23, ang lahat ng mga makakasala ay hindi makakaabot sa kalitian ng Panginoon. It means, hindi ka part doon sa langit kasi nga ikaw ay makasalanan. Tama yung sinabi ng isang kabataan na siniran ko na pwede po na sa impyerno kasi ako po ay isang makasalanan. Kung ang Diyos ay nagpapagaling, mas gusto natin, okay, na maligtas tayo sa impyerno. Kasi kapag tayo ay napunta na sa impyerno, wala na hindi na tayo maliligtas doon. Kaya nga sabi ko, mahalaga yung oras ngayon mismo. Kaya nga, di ba, may task tayo, may gagawin tayo ngayon. So, hindi pwedeng hindi mangyari, hindi pwedeng hindi matapos kasi bukas may schedule tayo. Kaya ngayon, huwag tayong mag-procrastinate, huwag tayong ma-distract ngayon. Kung ikaw naka-tune in ngayon, huwag kang umalis kasi ito yung time, ito yung good news na sasabihin ko sa iyo na ang Diyos ay nagliligtas.
Kung ang Diyos ay nagpapagaling ng kitongin, ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. So you need God. Okay, tanggapin natin ang Diyos bilang tagapagligtas. Nasa Romans 6:23. Okay, lahat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag tayo ay namatay, sa impyerno tayo. Ano yung kamatayan na yun? Okay, yun po yung impyerno. Kapag nakapaggawa ng kasalanan, ang bayad nun? Ang bayad po nun or consequence po nun ay impyerno. Pero, hindi ka alis dito. Okay? Na, aalis ka dito na hindi mo alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka. Okay, this video, this live, malalaman mo ito yung answer. Okay? Dito malalaman kung paano nga ba makaligtas sa impyerno. Okay? Kung ngayon, nakita mo sa Revelation 21:8, sabi sa Revelation 21:8, na lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga sumasamba sa Diyosan, hindi naniwala sa Panginoon, ay part doon sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno. Pero, hindi matatapos tong live na to or video na to na hindi ko sabihin yung good news. Kasi sabi, saan? Balik tayo sa Romans 6:3. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, may sasabi na but, may sinasabi doon, na but the grace of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang Diyos, yung daan patungong langit para tayo ay maligtas sa impyerno. Sabi sa John 4:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos po yung daan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Ano sabi sa Romans 9:10? If you confess, ikaw nagpakumbaba, tinanggap mo ang Panginoon with thy mouth, with the heart, tinanggap mo ikaw ay nagsisi sa mga kasalanan mo, thou shalt be saved, ikaw ay maliligtas. Kung tinawag mo ang Panginoon, ikaw ay humingi ng tawad, tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Totoo po itong sinasabi ko, wala pong halong biro. Kasi we have a Bible. Dito po tayo kumukuha. Yung Bible ay napaka-powerful. Itong Bible ay magpapabago sa ating buhay. Sino nagsulat ng Bible? Ang Panginoon, ang salita ng Diyos. So you need God. Kung ikaw gusto mong maligtas sa impyerno, ang kailangan lang natin ang Panginoon. Kasi sabi sa John 4:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya hanggang may oras pa, magpauna tayo sa Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas. And we have a prayer. This is the paraan. Hindi ito yung magliligtas sa'yo, kundi ito yung paraan para tayo po yung maligtas. Ang Diyos po yung magliligtas sa atin. Tatak natin sa utak natin. Ang Diyos yung magliligtas sa atin. So let's pray if you want. Sundan mo lang ako sa aking prayer. Igagayad lang kita. Let's pray. Panginoon, salamat po. At kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagmamakaawa, nagpapakumbaba, at humihingi ng tawad sa aking kasalanan. Tinatanggap ko kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay. Papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Romans 8:1 na wala na pong hatol na kay Kristo. Once tinanggap mo ang Panginoon, ngayon mismo, na with the heart, ikaw ay nagpakumbaba, hindi mo kayang ligtas yung sarili mo sa impyerno. You are saved now. Pwede mo lang sabihin na Jesus. Actually, dati alam mo ba, hindi ka pwede magsalita ng Jesus kung hindi mo siya take as Savior. Sabi nga, only Jesus saves. Jesus is our Savior. We need Jesus in our life. That's my point. Kaya nawa magkaroon tayo ng Panginoon sa ating buhay. Maging seryoso po tayo sa Panginoon. Kasi time will come, magsisisi po tayo.
So, thank you for watching. Please like our page, YouTube channel, comment. Comment ka lang if you have a question. Comment ka. I want to pray for you. Sa kay Izenian Gabriel. Ako itinuturoan namin yan sa Central dati. So, I want to pray you. Okay? So, pray muna tayo bago tayo matapos. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil meron pong nakapakinig. Nawa ay meron pong naligtas. Ianggap ko yung bilang tagapagligtas. Nagsisip sa mga kasalanan. Dalayan ko po si Gabriel. Nawa ay masalo po siya maging malapit sa inyo, makilala po yung kayo po yung totoong Panginoon, at kung saan church po siya dalhin, nawa ay makita niya po Panginoon. Dalangin ko po na mas mag-grow po siya physically and spiritually, provide niyo po yung pangailangan, at saan po siyang bigyan ng wisdom sa pag-aaral. Kaya na po yung manguna, makatulog kami ng maayos, huwag pong makapagili ng masama, maaga po kami makagising bukas, nawa maging productive po kami bukas. Hindi po kayo sa sakit, na ipagaling niyo kami sa sakit, kung sakit po kami, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon. I love you so much. Salamat po sa inyong kaligtasan na ibinigay po sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. Okay, so tapos na po tayo and see you tomorrow.